we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa nakahintong truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang insidente sa pool sa CCTV habang sugatan ang mag-inang sakay ng motorsiklo matapos madaganan ng SUV sa Mapandan, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Sa kuha ng CCTV sa kahabaan ng Barangay Marunong, Santa Barbara, Pangasinan, makikita ang nakahintong truck. Naghihintay ang driver ng signal mula sa pahinante para lumiko. Makikita rin na umilaw ang flasher ng truck para mag-abiso sa mga motorista na liliko ito. Umiwas ang ilang motorista sa direksyon ng truck, pero ang motorsiklong ito nagdire-diretso hanggang sa sumalpok sa truck. Nasawi ang 35 anyos na rider. Pero itong rider, dire-diretso, sumalpok doon sa harap. Kahinto kasi yung sasakyan. Kaya nakaantay lang ng signal yung kaso, yung rider, siya ang bumangga doon sa truck. Nakatakdang mag-usap ang driver ng truck at ang pamilya ng biktima ayon sa PNP. Sugatan naman ang mag-inang Christina at Mark Chester Cabanlig, residente ng Barangay Premisias, Mapandan, Pangasinan. Sakay ng motorsiklo ang mag-ina na nakahinto sa intersection. Naghihintay ng pagkakataon para pumasok sa inner lane. Pero may SUV na dire-diretso sa intersection. Unang bumangga sa pick-up ang SUV. Saka tumagilid sa kinaroroonan ng mag-ina. Nagpapagaling sa ospital ang mag-ina. Si Mark Chester, kailangang sumailalim sa operasyon. Yung bill po sa ospital malaki na po. Hinihintay po namin yung bigay ng nakadisgrasya sa kanila. Sugatan ng isa pang rider na nadamay sa insidente. Ayon sa pulisya, makikipag-areglo ang driver ng SUV sa mga nadamay sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inuman sa Cebu City, bakit nauwi sa Rambol? Yan ang tinutukan ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang video na nakuha sa isang tambayan sa Barangay Bulacau, Cebu City madaling araw nitong linggo, May 5. Maliban sa suntukan at tadyak, iba sa mga sangkot ay naghampasan pa ng plastic chairs. Maririnig rin sa video ang mga tao sa paligid nanonood sa Rambol na naghiyawan at nagpalakpakan. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nagsimula ang gulo nang sundan ng isang lasing na lalaki ang isang babae. Ang babae nagsumbong at nagpatulong sa kanyang mga kasamahan na agad sumita sa lasing. Subalit nanuntok umano ang lasing at dito na nangyari ang rambol. Agad na rumisponde ang pulisya kaya hindi lumala ang away. Walang kasong naisampa matapos umanong magkasundo ang dalawang panig ayon sa pulisya. Pero dapat ang inom, ibutang na sa tiyan, dili sa ulo. Yung tendency kung pati na imong ulo ba, hubog na. Oo. Di ka-control. Ang tendency kung sa atong ibati, pataka na lang. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilooban ang Iloilo Provincial Legal Office sa Iloilo City ang sospek na kuhanan ng CCTV habang nag-iikot sa Kapitolyo.
Ang detalye sa report ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa kuha ng CCTV camera, alas 7:55 Lunes ng umaga, Mayo 6, makikita ang isang lalaki na umakyat sa hagdan papuntang 3rd floor ng Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. Pabalik-balik ito sa labas ng mga tanggapan ng Kapitolyo. Alas 7:59 ng umaga, makikitang pumasok sa Iloilo Provincial Legal Office ang isang empleyado kaya mabilis na lumabas ang lalaki na nakapasok dito. Hindi malinaw ang kuha ng CCTV sa mukha ng lalaki dahil may takip ang kanyang ulo at nakasuot ng face mask. May dala din itong backpack. Nangyari ang insidente habang abala ang mga empleyado ng Iloilo Provincial Government sa flag ceremony sa labas ng Kapitolyo. Nang bumalik na sa kanilang opisina, laking gulat na lang ng ilang empleyado na nawawala na ang mga gamit maging ang bag at 5,000 pesos na cash ni Elma Gatin, Administration Division Head ng Iloilo Provincial Legal Office. Pag-abot ko diri, natingala ako nga may bag ang diri sa may sa may chair. Nga open na siya, hambal ko kasi ni bag. Tinagaano na si Hazel, nga iya gali ato nga bag. Tapos paglantaw ko, singko ay di na ang bag ko. Nga diri na di. Balansang siguro sang nagpangawat nga kon flag ceremony at tanan ang mga empleyado, so wala malak ang opisina. Wala tawo. Dahil sa kuha sa CCTV, nakilala ng mga empleyado ang lalaki na nanloob at napag-alaman na may kaso na raw ito ng pagnanakaw. Dahil sa insidente, magpapatupad ang Kapitolyo ng one entrance, one exit point. I-decipy namon ang security measure. So may mga changes sa mga security protocol nga i-observe, nga i-implement after sini. Nagnegatibo naman sa paraffin test ang live-in partner at dalawang anak ni Police Staff Sergeant Lerny Alatcha, 44 anyos na matatandaang nabaril sa loob ng kanilang bahay sa Sagay City, Negros Occidental. Isa sa mga nagnegatibo ay ang 7 anyos na anak nito na naunang itinutulong nakabaril umano sa ama gamit ang service firearm ng biktima habang nagtatalo ang mag-live-in partner. Kahit nagnegatibo sa test ang mga ito, naniniwala pa rin ang pulisya na may nagpaputok ng baril. Iniimbestigahan ng pulisya ang posibleng nakaapekto sa resulta ng test. First is the clothing, also is the room condition, also the skin conditions. Also is that human activity. It doesn't mean wala sa may nagpalupok. It doesn't mean wala sa may nagpulse ang trigger. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabago man ang setup ng klase sa mga pampublikong paaralan dala ng matinding init ng panahon, hindi pa rin daw nagbabago ang bili ng Education Department sa mga paaralan ngayong papalapit na ang graduation. Bawal ang koleksyon. Ayon sa DepEd, hindi obligadong magbigay ng anumang halaga ang mga magulang at estudyante sa paaralan sa pagtatapos ng school year 2023-2024. Paimbestigahan daw ng DepEd ang eskwelahan o gurong mangungulekta para sa graduation o moving up ceremony. Sa May 29 hanggang 31 ang nakatakdang end of school year rites ng maraming paaralan. Iminumungkahing gawing mas simple pero makabuluhan ang pagdaraos ng graduation. Hindi rin nire-require na magtoga pa ang mga magsisipagtapos para hindi na rin daw makadagdag sa alinsangan ng pakiramdam. Hanggat maaari raw, gawin ang graduation at moving up ceremony sa mga indoor venue na may kasamang proper ventilation. Considering ang buhay din naman ng ating mga magulang at ng mga estudyante, sila ay nagpapaaral sa public schools, syempre dapat ay libre din yung lahat ng mga gastusin. Pansamantalang ipinahinto ng DNR Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office ang operasyon ng ilang istruktura na nasa loob ng protected area ng Mount Apo Natural Park na sakop ng upland area ng Barangay Tagurano sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao Exclusive. Argil. Sara, kasunod ng pag-issue ng DENR ng cease and desist order ay temporaryo na ring isinara para sa trekking activities ang naturang lugar habang wala pang naipapasang regulasyon.
Matapos ang sinagawang briefing, agad na umabante ang mga opisyal ng Barangay Tagurano, Davao City, kasama ang representante mula sa DENR, Mount Apo Natural Park, Protected Area Management Office, NCIP at City Government of Davao. At ilang oras na nilakad ang upland area na naturang barangay na siyang ginagawang trekking site. Isa-isang inisyuhan ng DENR ng cease and desist order ang mga may-ari ng 9 na estrukturang nakatayo sa lugar na nag-cater ng trekking activities o may negosyo. Ayon sa closure order, base sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018, ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong estruktura at pagsagawa ng business activities sa loob ng protected area na walang clearance mula sa Protected Area Management Board at permit mula sa DENR. Since nasulod sila sa strict protection zone, which is ginadili ang pagtukod ng mga infrastructures diri o mga other activities nga bawal, like kanang mga unregulated na mga tourism activities, trekking, hiking, etc. Kasunod nito, ipinatupad ang temporary closure sa naturang trekking site. Pero ang rason nga atong i-regulate, mao na naghimo ang Barangay Council o resolusyon nga hangyon ang opisina sa mayor nga i-regulate ang maong trekking activity. Adunay pagtugod sa barangay, adunay pagtugod sa NCIP, o adunay pagtugod sa ato ang syudad. Bagamat apektado sila, sumang-ayon naman ang may-ari ng isa sa ginawang stopovers sa naturang lugar. Para sa ako na part, okay ra gyud yung ecotourism para ang tanang tao po diri na po'y makaano po sila o kanang panginabuhian. Sing ginagmay lang gud ana. At least naa ba. Nakatakdang magsasagawa ng meetings ang stakeholders upang magawan ng regulasyon ang trekking activities sa lugar bago ito bubuksan muli sa publiko. Sara, kung makikipagtulungan lang ang mga may-ari na naitayo ng mga struktura sa lugar ay inaasahang mabubuksan muli para sa trekking activities ang upland area ng barangay matapos ang 3 buwan. Sara. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra-sobrang supply ng luya at turmeric ginagawang tsaa sa probinsya ng Quirino. Narito ang report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang native na luya o ginger at luyang dilaw o turmeric ay kabilang sa mga ipinagmamalaking produkto ng mga magsasaka sa probinsya ng Quirino. May oversupply dito ng luya kapag panahon ng anihan. Kaya para hindi masayang, ipinoproseso ang mga produkto upang gawing ginger turmeric tea o ginmeric tea. Ang unang proseso, ang washing o paghuhugas sa mga produkto. Pinagsasama na rito ang 2 variety ng luya. Nakita kasi namin yung mas lalong magandang health benefits pag kinumbine siya, yung turmeric at saka native ginger. Sunod ang juicing kung saan gumagamit ng makina para makuha ang katas ng mga luya. Sinasala ito para walang maihalong hibla o balat ng luya. Saka isusunod ang mixing o paghahalo ng extracted juice at asukal. Saka ito lulutuin at muling sasalain gamit ang strainer. Pinakahuli ang packaging. Mula sa paglalagay ng powder sa sachet, gamit din ang packaging machine. Saka ito ilalagay sa box. Ini-encourage pa rin namin yung aming mga farmers dito na huwag iwanan yung native ginger. Kasi pag ang pinag-uusapan ay health benefits, iba pa rin talaga yung lasa ng ating native ginger. Naibebenta ng 120 pesos ang kada box ng ginmeric tea sa mga karatig probinsya ng Quirino. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinong Hollywood star ang humanga sa scribble artwork ng isang Cebu-based artist at bakit? Alamin sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasunog ang isang bahay sa Burgos, Isabela dahil sa nag-overheat na rice cooker. Ilang sasakyan na damay din sa sunog. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay San Antonino, Burgos, Isabela. Ayon sa BFP, ang naiwang nakasaksak na rice cooker ang posibleng pinagmulan ng sunog. Nadabay din sa sunog ang ilang nakaparadang tricycle sa lugar. Habang 2 beses na sumiklab ang grass fire sa isang bakanteng lote sa barangay Manueva, Santa Ilocos Sur. Ayon sa BFP, may mga nauna nang naitalang grass fire sa lugar.
At ngayon ay tinatayang 1,000 square meters na ng pribadong lote ang nasunog. Nagbabala ngayon ang otoridad dahil ang traffic violations ginagamit na ring pang text scam. Nakatanggap daw ng mga bogus text message ang opisina ng City of Talisay Traffic Operation Development Authority o City TODA na kanilang ipinabot na sa tanggapan ng Land Transportation Office. Sa nasabing text scam, hinihikayat ang mga nakatanggap na motorista na bayaran ang umano'y traffic violation sa ilalim ng no contact policy sa pamamagitan ng pag-click sa ipinadalang link. Sinabi din sa text message na ang hindi pagbabayad ay posibleng magresulta sa suspensyon ng driver's license sa loob ng 30 araw. Ayon kay Joy Tumulak, Chief ng City TODA, may 2 motorista na ang nagpunta sa kanilang tanggapan para i-verify ang natanggap na text message. Ang 2 motorista ay dati nang na-issuehan ng citation ticket for traffic violation. Paalala ni Tumulak sa mga motorista na huwag maniwala sa ganitong text message lalo't hindi online ang payment sa traffic violation sa Talisay City. Ayaw gid i-click kay once nga imo nang i-click posibleng nagdana og virus or mahak ang imong mga detalye. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang 36 anyos na dating konsehal ng barangay sa Lobo, Batangas matapos siyang pagbabarilin habang sakay ng kanyang sasakyan pasado alas 5 ng hapon nitong Lunes. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang biktima sa Barangay Malabrigo mula sa sentro ng bayan nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, nakatatlong putok pa raw ng baril ang mga sospek. Mabuti na lang at isang bala lamang ang dumaplis sa kaliwang braso ng biktima na kaagad namang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Ang mga sospek mabilis umanong nakatakas sakay ng isang motorsiklo patungo sa hindi pa malamang direksyon. Patuloy ang isinasagawang follow-up operation ng pulisya para sa agarang pagkakahuli sa sospek. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa pangyayari. As of this time and date, ma'am, we're still figuring out, ma'am, kung it's either personal or politically motivated attempted murder. Previously po, ma'am, siya ay konsihal po ng Malabrigo. Yun lang, ma'am, na namin na political. Samantala, mas pinakulay pa ni na Kapuso OST Princess Hannah Priscillas at GMA Afternoon Prime prinsesa ng City Jail Stars Sofia Pablo at Allen Ansay ang pagbubukas ng Kalakatsara Festival 2024. Tuhayan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Makulay at masayang tugtugan ang parada sa pagbubukas ng Kalakatsara Festival 2024 sa Calaca City, Batangas. Ang City Gymnasium napuno ng mga Calacazens na nag-abang sa pagrampa ng mga binibining Calaca, suot ang kanilang Filipiniana gowns. Mas naging kapanapanabik pa ang pagbubukas ng kapistahan sa lungsod sa all-out na pagbirit ni Kapuso OST Princess at member ng Divas of the Queendom ng All Out Sundays na si Hannah Priscillas. At Jeremiah Chanco na nagbahagi kung paano niya napapanatili ang kanyang magandang boses. Matagal ko nang gustong pumunta dito sa Calaca dahil may friends ako dito and ngayon dito na nga ako, nag-perform pa ako kaya bonus na rin yun. Listening po talaga dahil mahilig po ako makinig ng music sa mga various artists. The same time, practice. Inabangan din ang performances ng upcoming GMA Afternoon Prime Prinsesa ng City Jail Stars Sofia Pablo at Allen Ansay na nagpakilig sa kanilang mga fans. Super galing, nakakakilig. Nakakakilig po sobra. Sofia Pablo at Allen Ansay, super fan. Masaya ko mga fiesta, mga festival. So natutuwa kami kapag nakakapunta kami sa mga ganito. Sobrang overwhelming kami kasi talagang sobrang saya nung pagtanggap nila sa amin. Mabilis lang pero sulit talaga. Bukod sa mga inabangang performances, ibinida rin sa Agri-Fair ang mga ipinagmamalaking produktong agrikultural ng 40 mga barangay sa lungsod. Patunay ang kanilang masaganang ani na sila ay may maipagmamalaki na dahilan ng pagdiriwang ng kapistahan, kasabay ng pagdiriwang ng pagkakatatag ng Calaca bilang isang lungsod.
Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinangaan ni Hollywood star Hugh Jackman ang scribble artwork ng isang Cebu-based artist. Kung bakit at kung sino ang artist na ito, alamin sa ulat ni Luan Merundina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Noong nakaraang buwan, nang i-share sa social media ni Hugh Jackman ang scribble artwork ng isang Cebu-based artist na si Archie Gokong. Ayon kay Archie, 2022 pa nang iguhit niya ang Wolverine character ni Jackman base sa isang sikat na pelikula noong 1990s. Tanawan na po ito na ako back in the 90s, sa cartoons pa to siya. So grabe yung excitement niya, nakita ko mga pictorial nila. Nilutan po ako, nag-drawing na ako. Nag-post na ako 2022, gitag na ko siya. Ang paghanga ng naturang Hollywood star sa artwork ni Archie ay dumagdag sa kumpiyansa niya sa sarili bilang scribble artist. Dahil dito, dumami ang nagpagawa sa kanya ng scribble portrait, bagay na kanyang ipinagpapasalamat. So, nagsugod ko sa katong mga hilig na ko sa unang mga bands dito sa Philippines. So ngayon nakapansin, Tagalog, nakita ko yung gawa mo na magkano bang pag-uwi. Kung dati, pampalipas oras lang ang kanyang ginagawang artwork, ngayon, ito na ang pinagkakakitaan ni Gokong na nagtapos ng kursong BSIT. At sa tulong ng makabagong teknolohiya, sinisikap niyang mapabuti ang kanyang sining sa tulong ng digital art. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tsak na solved ang inyong halo-halo cravings ngayong tag-init sa higanteng mangkok ng halo-halo na ito. Kung gaano ito kalaki, alamin sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasabat ng otoridad ang mahigit sa 7 million pesos na halaga ng suspected shabu mula sa dalawang high-value individuals. Arestado ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa isang drug buy-bust operation sina alias Brian, 30 anyos at alias Perper, 38 anyos sa barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo. Kumpiskado mula sa dalawang itinuturing na high-value individuals ang mahigit sa 1 kilong suspected shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 7 million pesos. Ayon sa PNP, ang mga suspect mismo ang nagre-repack ng illegal na droga na kanilang isinusupply sa mga parokyano mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Iloilo. Maliban sa illegal na droga, may na-recover ding mga armas mula sa mga suspect. Aminado si alias Brian na nagsisilbi siyang courier pero hindi raw sa kanya ang mga na-recover na illegal na droga. Si alias Perper naman, sinabi na hindi niya kakilala si alias Brian. Nanindigan ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 na lehitimo ang kanilang operasyon. Solar-powered vehicles ibinida ng mga mechanical engineering students sa Lawag City, Ilocos Norte. Libreng joyride sa loob ng campus gamit ang eco-friendly solar-powered cars ang bida ngayon sa isang universidad sa Lawag City, Ilocos Norte. Gawa ito ng mga 4th-year mechanical engineering students bilang bahagi ng kanilang proyekto. May 4 to 5 seating capacity ang dalawang sasakyan. Umaabot sa 8 oras na nakabilad sa araw ang mga ito upang makatakbo at sa hanggang 30 kilometers. Bukod sa solar power, de-kuryente o pwede rin itong i-charge tuwing tag-ulan. Dati kasi meron kami mga golf cart sa loob ng campus. So gasoline powered siya. So sa lawak ng campus namin, medyo mahirap maglakad papunta sa other building. Maliban sa Bedil Lady Blazers na nakapag-sweep sa eliminations at tuloy-tuloy na sa finals ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament, nakapasok na rin ang LPU Lady Pirates at Arellano Lady Chiefs sa step ladder semis. Ang Letran Lady Knights meron pang isang laro bago malaman kung makapasok ito sa finals. Ang final rankings ay malalaman matapos ang laban ng Letran at San Sebastian ngayong araw. Sa men's division, maliban sa finals bound na Perpetual Altas, nakapasok na rin ng EAC Generals na nag-qualify sa step ladder semis. Malalaman ang overall ranking pagkatapos ng mga laro ngayong araw.
Pinakamalaking mangkok ng halo-halo sa Iloilo, itinampok sa kapistahan ng bayan ng Estancia at sabay-sabay na pinagsaluhan. Sa taunang selebrasyon ng kapistahan sa Barangay Tabuan sa bayan ng Estancia, Iloilo, nakagawian na ng mga residente na magtipon-tipon sa covered gym ng barangay para sa aktibidad nito na Halo-Halo Festival. Hindi lang basta halo-halo ang inihanda, kundi halo-halo sa higanting mangkok na may taas na nasa 2 metro at may lapad na 3 metro. Ang mga residente mismo ang naglalagay ng mga sahog katulad ng saging, kamote, sago, gulaman at iba pa. At ang masarap na halo-halo, ipinamimigay sa mga residente at bisita sa barangay. Sa buong probinsya ng Iloilo, ito na ang pinakamalaking mangkok ng halo-halo na ginawa ayon sa punong barangay. Dire ginobra ang pinakadako nga halo-halo bowl. Dire ang mga ingredients kalamay, mga sago, gulaman kag tanan nga ginalakot sa halo-halo, dire tanan sa amon nga barangay ginaobra. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Karamoran, Catanduanes sa publiko ang Palumbanes Group of Islands. Para sa mga nais mamasyal sa lugar, makikita rito ang iba't ibang isla gaya ng Tignob Islands kung saan agaw atensyon ang malinaw na tubig sa dagat at maputing buhangin sa dalampasigan. Hindi rin magpapahuli ang ganda ng dagat sa Bitaog Beach. Pwede ring subukan na mag-trekking sa bundok at pagdating sa tuktok, naghihintay ang 360 view ng buong lugar. Ayon sa Municipal Tourism Office, wala muna ngayong environmental fee na kailangang bayaran kung bibisita sa lugar habang inaayos pa ang sistema sa bagong atraksyon. Pero mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak ang kalinisan sa isla. Mas organisado naman ang patakaran na ipinapatupad ng mga otoridad sa mga bangkero, mga bangka at ang proseso na dadaanan ng mga turista bago payagang makatawid sa isla. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.